Sa nakalipas na 111 taon, napatunayan ng Philippine Military Academy o PMA ang obligasyon nito na humubog ng Pilipinong magiging sandigan ng maayos at malayang bansa. Mga Pilipinong sasalamin sa kahulugan ng serbisyo publiko at damdaming makabayan. Ngayong taon po, sama-sama nating tunghayan ang panibagong yugto ng ating mga kadete matapos ang 4 na taong paghihirap at pagtatyaga sa loob ng akademya. Courage, integrity, loyalty. Yan po ang 3 katangian na dapat taglay ng isang Pilipinong sundalo. 3 katangiang taglay ng bawat Pilipinong kaisa sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng ating bansa. 3 katangiang isinasabuhay ng Philippine Military Academy. Magandang umaga, Pilipinas! Ako po si Ria Fernandez, ang inyong makakasama sa ating live coverage ng 111 commencement exercises ng Gabaylaya Class of 2016 ng Philippine Military Academy. Live po tayo ngayon dito sa Borromeo Field sa loob ng Fort del Pilar dito sa Baguio City at ngayon nga po ay inaasahan na natin ang pagdating ng iba pang mga panauhin na makikisa dito sa graduation ceremony ng ating mga kadete. Dito po sa kaliwang bahagi ng aking kinatatayuan ay makikita po natin ang pagdating po o pagdagsa ng mga taga-suporta ng ating mga magsisipagtapos na mga kadete ngayong araw. At doon naman po sa Fajardo Grandstand ay meron na rin po mga tao na occupied na po yung mga upuan at in a few minutes nga po ay masasaksihan na natin itong pagtatapos ng Gabaylaya Class of 2016. Mamaya po, marami pa po tayong detaling malalaman tungkol dito sa graduating class na sinasabing smallest batch after 40 years. At kami po ay napapanood live sa Telebisyon ng Bayan PTV4, gayon din po sa IBC 13. Napakikinggan nyo rin po kami sa Radyo ng Bayan 738. At kung kayo po ay mobile at konektado sa internet, ay pwede nyo po kaming mapanood via live streaming at rtvm.gov.ph. At para po sa impormasyon nyo pong lahat ay maswerte po ang Gabaylaya Class of 2016 dahil napakamakasaysayan nitong araw. Bakit? Ito na po ang huling pagkakataon na magsisilbing panauhing pandangal si Pangulong Benigno Simeon Aquino III nitong graduation ceremony ng PMA. At ito na rin po ang huling pagkakataon po na siya po ay magsisilbing Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines bago po siya bumaba sa kanyang pwesto sa Hunyo. Inaasahan po natin ang pagdating po ng iba pang mga panauhin itong graduation ceremony at namataan na din po natin sa ating paglilibot kanina yung ilang mga magsisipagtapos na kadete, gayon din po ang kanilang mga magulang. At mamaya po, matutunghayan nyo ang ating one-on-one interview doon sa proud parents ng ating class valedictorian na si Cadet Christian Dave Abique. At antabayanan nyo lang po iyon. At para po bigyan pa tayo ng karagdagang update ay pupunta tayo sa ating kasamang si Sweden Velado na live dyan sa Sundial area. Sweden, anong huling kaganapan dyan sa Sundial area? Salamat, Ria. Isang magandang umaga, bansang Pilipinas. Ako po si Sweden Velado. At gaya nga ng nabanggit kanina, inaasahan na nating dumating anumang oras mula ngayon si Pangulong Benigno S. Aquino III. Ngayong umaga ay magsisimula ang naturang graduation pagdating ni Pangulong Aquino. At sa unang bahagi po ay magkakaroon tayo ng parade and review. Ito po yung pagpasok ng mga commander, troops at staff at mismong Gabaylaya Class of
2016. Sa ikalawang bahagi naman po ay magkakaroon ng turnover ng Cadet Corps of the Armed Forces of the Philippines Chain of Command. Susundan ito ng ikatlong bahagi. Ang pinakahihintay po natin ang pagsisimula ng 111th commencement exercises ng Gabay-Laya Class of 2016 ng Philippine Military Academy. Ilan po sa mga personalidad na dadalo rito bukod kay Pangulong Aquino mamaya ay sina Vice President Jejomar Binay, gayon din si National Defense Secretary Voltaire Gazmin, AFP Chief of Staff General Hernando Iriberi at iba pa. At yan po muna ang mga huling balita mula rito sa Sundial area ng Fort Del Pilar. Balik muna sa iyo, Ria. Maraming salamat, Sweden. Napakarami nating dapat abangan ngayong araw para nga dito sa 111th commencement exercises ng Gabay-Laya Class of 2016. Huwag po kayong bibitil dahil marami pa po kayong dapat abangan sa aming pagbabalik. Kalamang magagamit ng bawat Pilipino. Ngayong kainitan ng panahon, ingat lang sa sunog mga one. Maglikpit na mga papel, kalat at iba pang mga bagay na pwedeng magliyab. Palagi ang i-check ang mga appliances at electrical wiring at i-repair ang mga sira. Huwag i-overload ang mga switch. Maging maingat sa pagluluto. I-check ang tangke ng LPG at siguraduhin wala itong singaw. Patayin ang mga gasera at kandila bago matulog at ilayo sa mga kurtina. Huwag mag-imbak ng gasolina, pintura o anumang flammable liquid sa loob ng bahay. Huwag iwanan ang nakasinding sigarilyo. Iwasang manigarilyo habang nagpapagasolina. Maglaan ng first aid kit. Gumawa ng emergency fire escape plan. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Sa kaalaman at pagtutulungan ng sambayanan, kaligtasan ay makakamtan. 101, kuntil-butil na kaalaman for everyone. Hatid sa inyo ng inyong telebisyon ng bayan. At nagbabalik po ang ating special coverage ng 111th commencement exercises ng Philippine Military Academy. Hatid pa rin po sa inyo ng RTVM, PTV4, IBC13, Radyo ng Bayan at buong puwersa ng media ng bayan. At ngayong taon nga po ay kinilala ang graduating batch bilang Gabay-Laya Class of 2016 na ang ibig sabihin ay gintong anak ng bayan, alay ay buhay para sa kalayan. Para bigyan tayo ng karagdagang impormasyon tungkol dito sa graduating batch na ito, ay makakasama natin ang hepe ng Public Affairs Office ng Philippine Military Academy, ang magiting, ang makisig at syempre good-looking na si Lieutenant Colonel Reynaldo Balidor Jr. Good morning, Colonel! Good morning, Ria. Kamusta po ang araw nyo? Medyo kinakabahan pero excited din. Lahat naman tayo, most especially of course the parents, yung mga teachers na nagturo dito sa ating 63 strong cadets, no? Opo, pag-usapan po natin itong Gabay-Laya Class of 2016. Paano po sila nag-arrive na ito ang pangalan ng kanilang batch? Yes. Ang bawat klase kasi sila yung namimili ng kanilang magiging pangalan. So, in this case, I'm sure may pinanggagalingan itong batch na to kung bakit sila nakapag-arrive ng ganitong pangalan. So, Gabay-Laya.
As the name denotes, ito yung sinasabi nga na gintong anak ng bayan, alay ay buhay para sa kalayaan. So mayroon talagang ibig sabihin ito. May nabasa nga po akong article, definitely hindi daw po si Abiki ang pumili. Sabi niya sa isang interview, definitely yung mga classmates daw niya. Pero may nabasa ako na dahil daw, kaya raw Gabay Laya, dahil nais nilang maprotektahan yung demokrasya ng ating bansa. Yun din ang narinig ko galing din sa kanila, sa mga classmates niya. Opo, nung time niyo po kasi sa ating pananaliksik, parang dati naman one word lang yung name. Bakit ngayon parang compound word na, may hyphenated na? Actually, dati ano lang siya. May rule po ba tayo doon? Wala naman. Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, ang namimili niyan is yung mga members ng class. Opo. Dati, ang pangalan ng isang klase lang ay isang word na adjective. Opo. Like magiting, masinag, mga ganon. And then, nag-evolve and hanggang sa ngayon na compound word na yung lumalabas na pangalan ng mga bawat klase. Okay po. Ngayon po ay pag-usapan naman natin yung demographics ng ating graduating class. Ilan po ba dito yung syempre babae at lalaki? Ilan po rito yung sasama sa iba't ibang branch of service? Umpisahan natin, Colonel, sa Army. Sa Philippine Army, 33 ito, Ria, yung papasok sa Philippine Army. And then sa Air Force naman is 13 at sa Navy ay 17. So kabuuang 63 cadets. 63. Sila ang smallest batch in 40 years, no? Yes, yun sa ating research pananaliksik sa nakalipas na 4 na dekada, sila na yung pinakamaliit. Okay, pag-usapan naman po natin yung edad nila. Definitely, meron tayong age requirement. Sa 20 years old, 3 po ang ating kadete, no? Na may edad 20 years old. Yes, 3 yung ating kadete na may edad 20 years old. Merong 21 naman na nasa 21 years old ngayon. And then 12 yung 22 years old. Apo. Merong 16 na 23 years old. Tag-5 naman yung 24 at saka 25 years old. At yung ang pinakamatanda, 27 years old. Yes. Isang lalaki po yun, no? Sa ating pong datos, ang pinakamatandang kadeteng gagraduate ngayong araw ay si Cadet Ryan Paul M. Palado. 27 years old po siya na ipinanganak noong November 10, 1988. Ang youngest naman natin, Colonel. Yes, yung pinakabata, si Cadet Carl Angelo Torres, 20 years old, magto-21 pa lamang siya sa 19, Ria. Opo. And then, dito po sa ating graduating class ay meron din po tayong mga honor student nung sila ay nasa high school pa. 10 po dito ay honorable mention, no? Yes. Oo. 3 naman yung salutatorian and 7 yung valedictorian, Ria. At interestingly, yung 3 dyan ay nasa top 10 ngayon. Okay, yan po. Narinig na po natin ang demographics ng Gabay Laya Class of 2016. Colonel, dun sa branch of service, para kasing ito yung major, no? Yung ano bang major nila. Paano nila pinipili? Sila ba yung may choice dito para mapunta sa isang service? Yes, initially sila yung may choice, no? Pipili sila. Mayroon silang tinatawag na first, second, third priority. Opo. And then, once na nag-signify sila, i-screen sila. Like sa Air Force, marami pang succeeding screenings yan na gaganapin or gagawin like yung sa mata, yung depth perception, ganun din sa Navy. Opo. So, lahat yan may mga qualifications pa rin. Okay. So, titignan natin yung grades din nila kung pasok sila at Yes. qualified sila dun sa branch of service na yun, no? And syempre, titignan din natin, sabi niya, yung physical status nung isang kadete. Yes. Opo, Kasi opo. hindi naman porque gusto niya mag-Air Force, gusto niya magpalipad, pero hindi naman kaya nung kanyang mata, halimbawa. So, hindi po pwede. Okay po, Colonel, mamaya ay pagpatuloy natin itong talakayan natin. Balikan muna natin si Sweden Velado na naroon pa rin sa Sundial area. Sweden? Yes, Ria, maraming salamat sa iyo. Alam niyo po, bago itong pinakahihintay na graduation day ng ating mga kadete dito sa Philippine Military Academy, ay nagkaroon muna sila ng mga makukulay na activities para sa kanilang graduation week. Narito po, panoorin natin. Buena mano sa graduation activities ngayong taon ang kapihan sa PMA noong March 7, 2016. Dito formal ay pinakilala ang top 10 honor students ng Gabay Laya Class of 2016 kasama si PMA Superintendent Major General Donato San Juan. Noong March 10 naman, naganap ang athletic exhibition and review kung saan nag-perform ng iba't ibang sports tulad ng karate, taekwondo at judo ang mga cadet corps. Nagkaroon din ng awarding ceremonies para sa mga nagwagi sa nakalipas na PMA Intramurals.
Ang nakatanggap ng Jurado Cup ngayong taon ay ang Charlie Company na pinangunahan ni Cadet First Class Gerald Casacao. Sa sumunod na araw, isinagawa ang rank insignia distribution. Dito officially natanggap ng graduating cadets ang kanilang insignia na sumisimbolo sa kanilang magiging ranggo paglabas nila sa academy. Sinundan nito ng Class Silent Drill Exhibition kung saan nagpakitang gilas ang mga kadete sa kanilang mga pamilya. Bumuo sila ng iba't ibang formations at lalo pang nagpasaya nang sumayaw sila sa medley ng mga dance hits ngayon. Kinagabihan, natunghayan natin ang itinuturing na pinaka-romantic at touching event para sa mga kadete, kasama ang kanilang mga magulang at ang mga kasintahan, sa isang formal dinner party na tinatawag na ring hop. Ibinigay ng mga kadete ang kanilang PMA rings sa kanilang mga magulang bilang keepers, hanggang sa matagpuan nila ang kanilang mga magiging kabiyak. Sa umaga ng March 12, ginanap ang baccalaureate service with Bible distribution. After the distribution, nasaksihan natin ang parade with awarding ceremony for outstanding cadets and cadet corps of the Armed Forces of the Philippines or CCAFP units. And finally, ang isa sa mga pinakamasasayang graduation activities sa PMA, ang traditional dunking. Dito inihagis ng junior cadets ang kanilang mga seniors sa fountain area ng Sundial Complex. At inyo pong natunghayan ang mga naging activity ng ating mga kadete para sa kanilang graduation week. At samantala, maibahagi ko lang, kaninang 9:30 ay mainit na pong tinanggap dito sa Sundial area ng Fort Del Pilar ni PMA Superintendent Major General Donato San Juan si National Defense Secretary Voltaire Gazmin. Ito pong Sundial area ay makasaysayan dahil dito po sa PMA, ito yung area na may pinaka-accessible at space para tumanggap ng mga VIP guests tulad na lang po na ating panauhing pandangal na si Pangulong Benigno Aquino. At alam niyo po ba, sa buong Pilipinas ay meron lang 2 sundial. Ang isa po ay nasa campus ng University of the Philippines, Diliman, at ang isang sundial po ay narito sa loob ng Philippine Military Academy. Ang nagdisenyo po niyan ay walang iba kundi si Colonel Alejandro Melchor. At isa nga po sa Melchor Hall na nandito sa PMA ay ipinangalan sa kanya. Yan naman po ang latest mula rito sa Sundial area. Back to you, Ria and Colonel Balido. Maraming salamat, Sweden. Colonel, napanood natin sa monitor na ang daming aktibidad, no, bago itong graduation proper, no. Gaano po katagal yung activities na yon? Week long, Ria. Week long yung okay. graduation week at nakita natin yung pinakita kanina, yung mula nung Lunes, yung kapihan sa PMA, Okay po. nag-silent drill sila, nag-distribute ng Bible at saka rank insignia hanggang kahapon yung awarding. Interestingly, meron tayong nakita doon na yung mga junior cadets ay binabato nila sa pond ba yun o sa fountain, no? Tradisyon po yun, ano? Yes. Actually, ang tradisyon na yan ay hindi lang sa graduation. So, dahil achievement sa kanila to, kasi Opo. dinadang ang isang kadete dahil kung meron siyang achievement, may success, nanalo, mga ganon. So, kasama na to, itong achievement nila na makagraduate. That's why na-dunk sila. Ano po yun? So, mas malakas ang dunk doon sa mga top-notcher natin? Ganun po ba yun? Hindi naman. Pero kung napansin natin kahapon, lahat naman sila, ganon talaga yung treatment sa kanila. Okay, sa ngalan po ng top-notcher, syempre gusto nating malaman kung sino ba yung mga kadeteng nangunguna sa kanilang batch. So, Colonel, paano po ba pinipili yung top-notcher sa bawat graduating class? Ito po ba ay dun lang sa na-accumulate nilang grades? Yun lang po ba ang basehan? Isa lamang yun, Ria, yung na-accumulate nila na grade sa academics, yung basehan para mapili yung top-notcher. Actually, 60% yun, yung academics. Meron pa yung leadership development average nila, yung paano sila mag-lead. Meron yung rating ng kanilang peers, rating ng kanilang underclasses. 25% naman yun. And finally, yung physical fitness development nila, dapat malakas sila, physically fit sila, that's 15%. So, i-compute mo lahat yun, 100%. Kung sino yung pinakamataas, siya yung magiging top-notcher. Colonel, let's establish yung kung gaano, di ba, natin kinokomend itong mga top-notcher natin. Gaano po ba kahirap para sa isang kadete na mapabilang sa top 10 ng graduating class? Mula pa nung pagpasok nila, Ria, kasama na yung grades nila dyan. So, dahil yung ating curriculum dito is holistic, hindi lamang academics yung binanggit ko nga kanina, merong character, merong yung academics nga, yung military at saka physical. So lahat yan pagdadaanan nila at bubuin yung halimbawa yung rigors na academics, kailangan sa summer yung mga military classes nila,
And kailangan, yung binabanggit ko kaninang physically fit. So dapat bubunuin nila yan para makarating at maging top-notcher sa kanilang klase. Pwede po bang umabsent dito? Halimbawa, may family trip kami ngayong October. So pwede po ba ako na umabsent sa aking klase? Yan yung ine-enforce natin dito, Rhea, yung discipline. So hindi dahil gusto mong umabsent, gusto mong may trip yung family mo, basta ka na lamang pupunta. So hindi po pwede yun. Sumunod ka dapat sa regulations at bawat activity dito or yung activities ng kadete regimented. Mula paggising nila hanggang pagtulog nila, meron nang nakalaan na oras dapat disiplinado. dyan. No? Yes, oo. Okay po, ngayon po ay tunghayan natin yung kwento ng ating Gabay-Laya Class of 2016 valedictorian. Siya po ay nakapanayam natin ng eksklusibo dito sa loob ng akademya. At ito po ay si Cadet First Class Christian Dave Abiki na isang ibanag mula sa San Pablo, Isabela. Isa po siyang turnback na ngayon ay valedictorian na. Tunghayan po natin ang kanyang kwento. Short backstory why I entered PMA. I'm a member of various organizations before. Specifically a member of various political organizations like LFS and Sakbayan and other fraternities. And in that, I'm only 17 years old then. So I am really not aware of what's happening in the society. I felt that there's something in me that I wanted to instill change, imperative changes in our country. So that is one of the factors why I really entered PMA. I think AFP is one of the most stable institutions to cater those changes that you want to instill in your own circle of influence. I didn't really expect na maging number one ako in Gabay-Laya class of 2016, I'm sorry. Because I'm a turnback. Meaning to say I was suspended for almost 1 year due to medical reasons. So if you're a turnback, of course, most of your training will be affected and of course your grades will be affected. But on the onset, I think there is no competition within classmates. So you really have to deal with them because that would be part of your career in the future. There will always be part of your career in the future. So to dream to become the number one, wala talaga sa isip, tingin ko ng mga kadete yun. They just really wanted to graduate ng buo as a class. So yun nga, and I'm very thankful sa class ko ngayon, the Gabay-Laya, that they accepted me and accommodated me in their class. Sabi ng PMA, it's okay na magkamali ka. As long as kapag ka nagkamali ka, aminin mo. Okay, that is how you build the trust. Okay, pangalawa is just do the right thing. Do the harder right than the easier wrong. So regardless of the circumstances, there's no shortcut. But lastly, the honor code and the honor system. Nung nakilala mo yung honor code and honor system. Just do what is necessary. And then, by doing necessary, you're going to do what is possible. And eventually, marirealize mo na you're doing the impossible things. So my commitment after graduation is I'm going to live by the values and the virtues that PMA gave me throughout my stay in the academy. At inyo pong natunghayan ang aming exclusive interview sa ating valedictorian, Gabay-Laya Class of 2016 valedictorian na si Cadet First Class Christian Dave Galasio Abike. Colonel, kanina na-interview ko rin yung mga proud parent nitong ni Abike, no? At nakausap namin yung magulang, tinanong ko, ano po ba yung naging kumbaga factor kung bakit tumuloy dito sa PMA si Abike? At nakwento sa akin ng tatay ni Abike na ang nais lang pala nito ay either UP or PMA. Narinig ko rin yan kahapon sa interview ng isang TV station sa parents niya na kung hindi siya mag-PMA sa UP. So, fortunately for him, nadaanan niya yung UP tapos nag-PMA pa siya. Colonel, pag-usapan natin yung awards niya, no? Yes, aside from being the top, tatanggapin niya yung Philippine Navy Saber dahil siya ang number one na cadet na magjo-join sa Navy. Opo, and then Presidential Saber, Academic Group Award din po, no? Yes, Mathematics Plaque, Natural Sciences Plaque, Navy Professional Courses Plaque, at saka yung General Antonio Luna Award. Okay po. Siya po ay isang turnback. Ano pong batch dapat siya? Supposed to be si Cadet Abiki ay class of 2015, yung Sinaglahi, na nag-graduate last year. Opo. But because of, napanood nga natin, na nagkaroon siya ng problema sa kalusugan, kaya siya na-turn back at nag-join ng class of 2016. Okay po. Ngayon po ay tunghayan naman natin yung ating top 2. Ang nag-iisang babae sa roster ng honor students
na si Cadet First Class Kristen May Calima. Siya po ay mula sa Bolinao, Pangasinan. Noon pa man daw po ay pangarap na ng ama ni Christine ang mag-aral siya sa PMA. Sinong mag-aakala, Colonel, no, na bukod sa pagtatapos dito sa prestihiyosong akademya, ang PMA, ay magiging top 2 pa itong si Calima. Panoorin naman natin ang kwento ni Calima. Even when I was still a child, my father used to clothe us with military clothing together with my siblings, and he started narrating stories. Even when he was still a cadet, he wanted to be a PMA graduate or to be a cadet. But he was not able to pursue his dream. That's why I once made a joke that I will continue what he had started. And that joke became a challenge for me. And eventually, I am here now to fulfill my father's dream in life, and it eventually became my passion here in the academy to graduate in this institution. But God gave more than enough, and I am so glad that I will be graduating with flying colors. I have this guiding principle in life that is, excellence is not being the best, it is doing your best. As a future officer, I will do my best in all endeavors, and I promise to serve our country. Colonel, ang ganda ng sinabi ni Calima, no? Excellence is not... being the best. Yeah. It's doing your best. Opo, Gusto ko yun. Gusto ko yun, sinabi niya na yun. So, ibig sabihin, basta alam mo na you're on the track of becoming the best. Tama yung ginagawa mo. Oo, gano'n, tama ang ginagawa mo. No? Ang ganda nung kanya sinabi. Si Calima po ang ating top 2, ang nag-iisang babae sa ating top 10. At kayo po ba, may anak po ba kayong babae? Meron. Kasi di ba yung kwento niya, yung magulang niya, yung tatay niya specifically, gusto siyang pumasok sa Papasukin PMA. dito, oo. Kayo, dahil babae din ang anak niyo, gusto niyo bang maging militar ang inyong anak? Honestly, tinatanong ko siya. At sabi ko, gusto mo pumasok? O, punta muna tayo, pasyal tayo doon para makita mo. Ganun lang sinasabi. Naipasyal niyo na ba ang inyong Yes, anak? oo. Ilang taon na po? 14. 14. And in the history of PMA, kailan po ba nagsimula yung admission natin sa mga babae? Interesting fact yan. Apo. Nag-start ang pagtanggap ng PMA ng mga female cadets noong 1993. So ang pinakaunang klase na graduate is 1997. Apo. This is because of the passage of the Women in Development and Nation Building Act Apo. of 1993 na equal daw yung rights ng lalaki at saka babae. That's why pumasok. Inalaw yung pagpasok dito sa PMA. At syempre, ang pagiging top 2 ni Calima ay patunay sa pagkilala natin sa galing din ng kababaihan pagdating dito sa military. Ngayon naman po ay tumungo tayo sa ating top 3. Mula po sa pagiging civil engineering student sa Mapua Institute of Technology ay lumipat dito sa PMA at sa loob ng ilang sandali ay makakamit na rin ni Cadet First Class RB Juris Cabrera ang ranggong Second Lieutenant ng AFP. Narito naman po ang kanyang kwento. As a young child, it is already my lifelong dream to become a pilot one day. And then it so happened that I wanted to become a pilot, however, our family cannot afford to send me in the flying school. And then I learned about the Philippine Air Force. And I learned that in the Philippine Air Force, I can become a pilot one day. As I became a cadet, I learned to love my own country. And I really wanted to serve the Philippines. I should do the best I can as a second lieutenant. And for me, doing my specific role as a part of the society is already the greatest thing that I can help in our country. Okay. Ria, dahil siya yung number 3 nag-graduate, siya yung tatanggap ng Secretary of National Defense Saber. So, laging pag top 3, Secretary of National Defense Saber. Okay po. Ito pong si Cabrera ay dati pong civil engineering student sa Mapua. Kapag po transfer, nakikredit po ba yung subjects? Unfortunately, Ria, hindi na. Hindi Or na yun siya na- or ma-credit. nag-grade? Dapat Oo. bumalik ulit siya sa pagiging first year. Okay. I remember, katulad nga na sinabi ng magulang ni yung nanay ni Abiki. Third year na kasi si Abiki and nanghihinayang daw yung nanay niya nung pero yun ang gusto ng anak niya, tumuloy siya sa PMA, kaya naman sinuportahan nila. In fact, may mga graduate na rin na pumapasok, graduate na mga licensed Second course na nurse. nila to. Yes, Oo, okay po. At para po makumpleto ang ating panayam sa mga kinatawan ng 3 sangay ng serbisyo ng AFP, meron na po tayo, di ba, sa Philippine Navy, si Top 1 Cadet First Class Abiki. Meron na tayong dalawang Philippine Air Force, si Cadet Calima at si Cadet Cabrera. Opo, ngayon naman po, tunghayan natin
natin ang kwento ni Cadet First Class Joseph Stalin Fagsao. Ito po ang ating top 4 sa klase na kumakatawan sa Philippine Army. Naulila man siya ng maaga sa kanyang magulang ay hindi naging hadlang kay Joseph ang kalungkutan para kanyang ituloy ang mga pangarap. Panoorin po natin ang kanyang kwento. Basically po, nung bata pa po ako, pangarap ko din po talaga na pumasok dito sa PMA. Pangarap kong maging military officer kasi inspired po ako ng father ko. Kasi siya po is, dati po siyang member po ng Philippine Constabulary. So ayun, but suddenly po, nung namatay po siya when I was in grade 3, yung pangarap ko died with him also. Nag-aral po ako nang nag-aral hanggang sa nakarating po ako ng college. And then eventually po, when I reached second year college, yung mother ko is nagkaroon siya ng serious disease. Yun, habang binabantayan ko siya sa ospital, sinabi niya sa akin na gusto niyang ituloy ko yung pangarap ko dati nung bata pa ako at yung pangarap ng tatay ko. So ayun po, naging inspiration ko rin yung mother ko kasi habang binabantayan ko siya sa ospital, yun yung mga times na nagre-review ako. And then, mas na-inspire ako habang nakikita ko kasi yung nanay kong naghihirap, parang mas na-inspire ako mag-aral. Kasi naawa ko sa kanya, sabi ko, kailangan ko itong gawin. Kasi dati wala akong sense of direction. Meron yung mga times na pag nakikita ko yung mga ibang classmates ko, binivisit sila ng parents nila, naiinggit ako. I wanted to cry, pero syempre, alam niyo naman po, I have to stop it. Kailangan kong pigilan. Sa sobrang hirap ng training dito, sobrang pagod, iyan yung isang bagay na makapagpahay moral sa'yo, magbuboost ng moral mo kapag binisita ka ng parents mo. And yun yung bagay na wala ako. Nung nag-upper class na ako, so yun yung pinaka-best kasi achievement siya. Nalampasan ko na yung challenging days ng cadetship. Pero mas happy pa rin ako ngayon kasi I was able to be in the top 10. Whenever you say the name Joseph Stalin, people remember a ruthless and cruel dictator. Yun. So gusto kong baguhin yun. Gusto kong baguhin yung impression ng tao. Gusto kong someday, yung Joseph Stalin, yun yung pangalan na maalala nila na ginawa yung Philippine Army na better army and made the Philippines a better place. Napakinggan natin yung kwento ni Cadet First Class Fagsao, no? May nakikita po tayo ngayon sa monitor. Ria, yun yung mga kanyon na puputok yan na maghuhudyat ng pagpasok mamaya ng ating Pangulo. mahal na presidente. Aha. Dahil siya nga yung ating panauhing pandangal ngayon. Opo. Yan po ba ay, kumbaga, mandatory po bang ginagawa yan? Yes. Protocol? Protocol. Part ng protocol. Tradition na yan na was papasok ng ating commander-in-chief sa isang kampo, kailangan natin magpaputok ng isa. Bilang hudyat ng kanyang Pagpasok. pagdarating. Okay po. Ipagpatuloy po natin ang ating kwentuhan tungkol naman sa ating top 4, no, na si Cadet First Class Fagsao. Fagsao, oo. Nabanggit niya na ang pangalan niya kasi, di ba, Joseph Stalin. Opo. At ang nais nga po niya na maalala siya doon sa pangalan niya, kasi si Joseph Stalin in history ay isang dictator, di ba? Dictator, matapang, malupit na leader. So, ang gusto naman niya, pag once na marinig yung pangalan na yon ay maalala naman yon na nagbigay ng siguro pagbabago or reform sa Philippine Army and the AFP. Okay po. At eventually, baka sa mga susunod nating coverage nitong graduation ceremony ng PMA, kasama na siya sa trivia. Trivia. And being the number 1 cadet joining the Philippine Army, siya po yung tatanggap ng Philippine Army Saber. Okay po. Ano pa, meron pa po ba siyang ibang awards na matatanggap? Meron pa. Siya yung tatanggap ng Computing and Information Sciences plaque at saka yung Army Professional Courses plaque. Okay po. Colonel, pag-usapan natin yung rango nila. Lahat po ba sila pagka-graduate nila, second lieutenant po ang kanilang rango? Yung level. Kasi ang sa Navy, iba ang pangalan. Okay. Ano po yung sa Navy? Ensign naman sa Navy. So si Abiki, magiging Ensign Abiki. Yes, oo. Ensign Abiki. Ayun At na. yun po, napakinggan nyo Ayun na na, po yun. ang pagputok ng kanyon. Ibig sabihin yan, Colonel? Yan yung hudyat na nakapasok na ang ating presidente. Okay, nandito na po sa loob ng Fort del Pilar si Pangulong Aquino na maya-maya po ay masasaksihan na natin dahil siya po ang panauhing pandangal nitong 111th commencement exercises ng Gabaylaya Class of 2016. Traditionally, siya yung nag-aabot talaga ng diploma ng mga graduating Okay po, cadets. so abangan natin dahil ito po ang huling pagkakataon na
na magsisilbing panauhing pandangal si Pangulong Aquino na siya rin Commander-in-Chief ng AFP. Dahil ito na yung last, tingnan natin yung mga, kung may mga pagbabago na, no? Di ba? Baka may mga gusto siyang ipahayag. Oo. So tutukan po natin yan dito sa ating special coverage. At nakilala na po natin ang tops 1 to 4 ng graduating cadets ng Gabaylaya. Ngayon naman po ay tutunghayan natin yung iba pang kabilang dito sa top 10. Sa ating top 5, no? Si Cadet Jason Jess Anayuyu Tumitit. Opo. Tubong Baguio City yan. He will be joining the Philippine Navy, RIA. Okay po, ang kanyang educational attainment. Katulad din pala siya nung ating top 3, no? Siya po ay second year college na ng civil engineering nang lumipat siya dito sa PMA. Yes, At ngayon po ay tungayan naman natin ang ating top 6. Si Cadet Mark Joseph Cabanit Daria, tubong La Union. Siya rin at pinili niya yung maging Navy. Philippine Navy po, at ang kanyang educational attainment ay second year college electrical engineering, no? At Isa siya sa mga valedictorian, yung binanggit nating pito. Oo, nung high school siya, no? Ngayon naman, Colonel, sino ba ang ating top 7? And si Cadet First Class Ace Oy Clarianes, tubong Camarines Sur, if I'm not mistaken. Opo, Yes. Bicolano siya, no? Bicolano. Philippine Army ang napili niyang sangay ng serbisyo sa ilalim ng AFP. Siya rin po ay kabilang doon sa mga valedictorian noong high At school. nasa second year na siya ng mechanical engineering. Oo, karamihan sa kanila mga engineering students. Oo. Malalaman natin kung bakit maya-maya. Ngayon naman, tungayan natin ang ating top 8. Sino po yan? Si Cadet First Class Prince Regodon Aday, taga Santa Cruz, Davao del Sur. Ito lang siya yung nag-iisang Mindanaoan sa batch, talaga? nasa pumasok sa top 10, Ria. Sa top 10 po. Pero sa buong, sa 63 Marami po. naman sila. Marami naman Okay. sila. Okay, so mula po sa Mindanao, yan po si Cadet First Class Prince Regodon. Ang napili niya nga ay Philippine Navy at engineering student din ulit siya. Oo. Oo. Napansin mo, halos engineering student yung nasa top 10 natin. Okay, ang next naman natin, siya ay top 9, no? Yes, si Cadet First Class George Bernard Garcia. Ito yung sinasabi ko kahapon na mayroon na siyang dalawang kapatid na Okay. naunang graduate sa kanya. Oo, Philippine. Pare-pares po ba silang Army? Yung isa Air Force. Yung isa Air Force. Ano po ba yun? Talaga bang nasa lahi ba? Pag pamilya, kailangan maipapasa yung profesyon? Siguro influence na lang. Nakita niya yung kapatid niya na maganda yung na kinahinatnan. Kaya naman siya pumasok. Honor student din siya nung high school, ha? Honorable mention. At sa edad na 21 nga, ay magtatapos na bilang top 9 si Garcia. Top 10 natin. Ito na si ating top 10, si Cadet First Class Gerald Gasakaw, taga Bulacan. Opo, Air Force po ang pinili niyang branch of service, no? At narinig ko sa balita to na doon sa interview nila, yung kanyang mga parents pala ay parehong jeepney driver. Oo. Okay po, at ang kanyang award ay Athletic Saber. Tatanggap siya ng Athletic Saber.